Paano nga ba mag-umpisa na mag-alaga ng mga native chicken? Paano kami? Ito naman sa mga manok ay kay dali namang magparami nito. Kasi sa mga manok mabilis silang nangingitlog. Kapag nangitlog na, no, parang baboy din na isang anakan lang ay marami na. Magandang araw po. Nandito tayo ngayon dito sa aming mga manukan. Ito kasama natin yung mga pabo. At ay sila ay nanghihingi na rin ng pagkain. Ayan na sila. Okay, papakainin na natin sila. At ngayon naman habang tayo ay nandito sa loob ay magsishare tayo ng mga ilan sa mga naging pamamaraan namin. No, paano nga ba mag-umpisa na mag-alaga ng mga native chicken? Paano kami nag-umpisa? No, actually iba-iba rin ang paraan ng pag-uumpisa na mag-alaga ng native chicken. No, ito sa amin lang na iba rin kasi dahil ngayon wala naman tayo ganung kalaking puhunan. So kami ay nag-uumpisa lamang sa kaunti muna ng mga manok. No? Dito naman sa mga manok ay kay dali namang magparami nito. Kasi sa mga manok mabilis silang nangingitlog. Kapag nangitlog na, no, parang baboy din na isang anakan lang ay marami na. Etong manok ay ganun din. Yung isang itlogan, no, sa isang inahing manok, kung halimbawa tayo nag-umpisa lamang at wala naman tayong ganung kalaking puhunan, wala naman tayong libu-libong puhunan para sa pag-umpisa ng manukan. Kung nasa bukid lang din naman tayo, no, para sa akin maigi na pwede tayo mag-umpisa kung magkano lang yung budget natin. Siguro naman meron naman tayong 100 piso or kahit mga 1,000, depende sa kaya natin. Kasi sa akin kahit 100 piso dati nung gusto ko magkaroon ng manok ay bumili kami ng itlog, no? Actually may paraan din kami ganyang ginawa. Bata pa ako, no? Bumili ng itlog, tapos yung itlog na nabili yun ay pinalimliman naman dun sa inahing manok ng kapitbahay. So yun lang, nakikiusap muna sa kapitbahay, no? Para naman ay magkaroon ng maraming sisiw at medyo talagang magkaroon ng manok. No, kaya lang siyempre minsan ayaw naman nating mahasil yung kapitbahay. So pwede tayong mag-umpisa ng kung maaari ay meron tayong kahit isang piraso, isang pares ng manok, no? Isang pares, dalawang kahit na medyo maliit pa napapalakihin natin. No, kahit na mga ganyan kalaki lang, no? Isang pares, isang lalaki at isang babae, pero dapat magkaiba yung nanay at tatay noon para hindi naman magkaroon ng inbreeding. So isang pares ng manok. So yun naman kapag malaki na at nangitlog na, so minsan ay nangitlog ng maabot nga dito sa amin, maabot ng 15 pirasong itlog eh. So di ba 15 pirasong itlog. Kapag yan napisa lahat, meron na tayo agad 15 na sisiw. Ipagpalagay natin mga 12 o 13 lang yung napipisa kasi dito meron kami isang pagkakataon tulad dun sa isang manok naming nandun sa loob ng kulungan na may 13 na dalang sisiw. No, 15 ang kanyang itlog, nilimliman niya, pero ang napisa niya ay 13. So yan, agad-agad after mga ilang linggo lang, no, after ilang linggo lang magkakaroon na tayo ng ganun karaming sisiw. Yung mga sisiw na yun pinapalaki natin, no, kapag maraming mga babae doon, so dadagdagan na, dadami na agad yung inahin natin after ilang buwan. So mga after 4 months, 5 months, no? So siguro kung yung isang pares nating manok after 1 year, tingnan na natin after 1 year, so malaki ang chance na dumami na lalo. So para sa akin, kung talagang nasa bukid tayo, imbis na tumambay lang tayo, no, kung may pagkakataon naman na makapag-alaga din naman, okay, madali lang naman tulad dito sa amin, no, ito sa dami nila, nakailokon na tayo kasi marami sila. So pwede naman kung isang pares lang yan, napakadaling bilhan lang ng feeds. Yung 1 kilo mong feeds ay katagal lang maubos kung naka-feeds man ang pakain mo, no? Or kapag may mga sobra-sobra dyan sa kusina, yung mga kanin, mga sobra-sobra ay pwede rin ibigay natin dito sa mga alaga natin. Okay, laki ng tulong yan. Ayan, bilis nilang naubos yung binigay natin patuka. Halatang silang lahat ay gutom. So halatang sila ay gutom. So napakadaling na magparami ng manok, no, lalo na sa native chicken. Importante lang yung mga sisiw naman, kahit na maliit na bahay ay ayos na yan, no. Maliit na bahay, pagkapag marami na, so ito naman medyo dumami na sila. So ayun na, meron nating pabahay at dahil may pabo, mga manok at gansa tayo, no, kapag isang piraso yan ay kahit na maliit na bahay lang, yung katulad ng maliit na bahay na ganito. Yan yung bahayan namin dyan, yung kulungan na maliliit, ay ayos na yan, no. Pwede na yan sa mga alaga natin. Kapag dumami na, doon na tayo mag-invest ng marami o malaking bahay, no, lalo na kapag umpisa pa lang. No, ang pinakamagandang benefits din noon kapag nag-umpisa pa lang tayo, hindi naman tayo nag-on agad, yung nag-risk agad sa malaki, sa marami, kasi kinakabisado pa rin natin yung mga alaga natin kung talagang kaya natin. Kasi minsan merong mga pagkakataon na nagmamadali tayo, masyado tayong excite,
Tapos nung nandyan na pala, hindi naman pala natin nagustuhan kasi ayun nga, may mabilis nagkakasakit, may mga ganon. Or namamatayan, tapos nadismaya tayo agad, discourage tayo. So tumigil tayo. So sayang yung nakatingga nating magandang bahay na ating pinatayo. Tapos yun lang pala ang mangyari. So maigi, start small, kunti-kunti para dahan-dahan nating nararamdaman kung talagang gusto ba talaga natin. At dahan-dahan tayo na-inspire lalo na magparami ng alaga. Dahan-dahan din tayo natututo. At bukod doon, habang dumadami sila, dahan-dahan tayong nagkakaroon ng market. Kasi habang tumatagal, dumadami alaga natin, nakikilala tayo, nalalaman ng kapitbahay natin na meron tayong mga alagang manok, no? Or depende, actually, ganoon din sa pabo, pareho lang. Pabo, manok, gansa, pato, itik, no? Depende sa alagaan natin, no? So, nasa ko ano yan, nasa atin ako ano yung nais nating alagaan. Sa akin, ayun yung maisuggest ko kasi dito sa farming hindi naman talaga ito agad-agad na tungkol sa pera. Minsan sa pag-uumpisa natin ay parang kuan lamang ito muna, libangan, ini-enjoy muna natin yung pag-aalaga. Yung tipo bang pagising natin sa umaga ay nakikita natin yung mga alaga natin dyan sa paligid, no, na nagpapatuka tayo imbis na nagmumukmuk tayo, na i-stress tayo. Ayan, makakalabas-labas ka ng bahay, meron kang ginagawa, meron kang pinagkakaabalahan, no, na magpapa-enjoy sa'yo. Or parang iwas stress na rin, no, tanggal ang mga problema, wala kang isipin problema dito. Kasi alaga mo yan kung may sarili kang alagang ganito, alaga mo lang yan. Kung magkakasakit o anumang mangyari, kung sarili mo naman wala kang problema, walang stress, no. Unlike ng employed ka, minsan hindi mo makontrol yung mga sitwasyon. Minsan kahit hindi mo naman ginawa yung masama, no, pero na-stress ka kapag merong result na masama doon sa iyong ginagawa, 'di ba? May mga ganon. Or minsan hindi mo, wala mang sinasadyang mangyari, may mga nangyayari, so na-stress ka na agad. So dito, yung mga hindi sinasadya ay hindi tayo na-stress. Yan ay ipinapaubaya natin sa taas, or tayo ay naghanap ng solusyon kapag meron tayong mga pagsubok na nakikita doon sa ating pag-aalaga ng hayop, no? At dito nagle-learn tayo. Kung meron man tayong nakikitang problema, yun ay i-adapt natin as learnings. Imbis na sumuko, no, tingnan natin yung side naman ng mas magpapa-improve pa lalo doon sa ating kaalaman, no? Kasi dito kailangan meron tayong maraming karunungan, maraming kaalaman para naman ay mapagtatagumpayan din natin yung ganitong aspeto ng pag-aalaga ng hayop. No, so yan, napakasimple lamang na pamamaraan. So depende, no? Depende rin sa atin. Depende sa kakayahan. Sabihin natin, kanina sabi natin isang pares, kung medyo malaki-laki pa yung puhunan mo, di mga 5 pirasong inahing manok, isang lalaki, o yun di mas mabilis mo pang maparami, no? Magkano lang puhunan mo nun, di ba? Kung meron kang 1,000 piso, kung native chicken lang na may binibili mo, mga sisiw pa, di marami ka ng native chicken nun, no? So napakarami ng paraan din na pwede nating gawin, may apply sa ating mapiling ganitong pag-aalaga ng hayop. Depende rin yun, no, sa ating kakayahan at sa ating hilig talaga. So dito naman, ito yung aming pabahay. Actually meron dito yung mga pabahay dyan na maliliit, no, tulad nun, napakaliit lang. Ito nga gawa sa mga kawayan lamang, no, ito gawa sa kawayan, yung mga dingding. May mga kahoy lang tayo dyan, pero yung mga kahoy na galing sa yung mga reject na kahoy na galing sa mga lumber, yan, tulad dito, balat ng niyog, balat ng kahoy ng niyog, hindi naman na yan ginagamit. Ayan, ay nagagamit dito yan, no? Ayan, balat ng niyog, oh. So ayan, mga reject na kahoy nagagamit. So ito, ginagawa namin, may sampahan lang sila dyan, no? At yung pala, tips lang din, may napanood tayo seminars, kapag doon naman sa pugad, maigi na meron silang sampahan na 2 feet bago papuntang pugad, no? At least 2 feet yung para yung mga inahing manok natin kapag sila ay mangingitlog ay hindi naman mapipisaan ng itlog, no? Kasi medyo mababa lang yung kanilang inaabot, 2 feet. Although itong mga native chicken ay kay lakas lumipad yan, kaya nga nilang lumipad doon sa taas ng mga punong ditong avocado, star apple, no? Malalakas din silang lumipad, no? Pero maigi kapag nangingitlog, yun na lang din, mga 2 feet yung dapat meron silang parang hagdan. So kumbaga, halimbawa, ito yung itlogan sa taas, dapat may 2 feet, ito 2 feet, yan hanggang dyan, tapos 2 feet hanggang naman sa sunod na baitang, hanggang doon sa pugad nila, no, para hindi daw basagan ng itlog yung inahin natin. Kasi pag nabasagan, tendency magkakaproblema tayo doon sa alaga natin. Yan, lalo na sa mga pre-range chicken, kahit yung mga
Rhode Island, no, yung mga Black Astrolorp, mga paitloging manok natin naka free range. Ayan ay napakahalaga din nun. No, sa mga ano lang mga pabahay natin, simple lang pwede na, kahit yung iba tarpaulin lang yung gamit nila, ay ayos na sila doon sa kanilang pabahay ng mga alaga nila. So yan, itong mga manok namin dito ay halo-halo, no? Meron tayo ditong mga Huluhano. Actually itong pag-aalaga lang namin talaga pang ano lang to eh, ini-enjoy lang namin, pan sariling consumption, no? Wala pa talaga sa kuan namin na magbenta kasi konti lang din, no? At siguro pag sobrang dami na, hindi na kaya yung pang-ulam, ay may benta na. Dito mga pansariling consumption lang ito. So, kaya ito ay halo-halo yung mga alaga natin. Kung tanungin mo ako anong mga lahi nung itong sisiw, ay hindi ko na ma-determine kasi nga ang mga nanay nito, mga native, halo ng Huluhano na klase ng native, at meron din mga yung pure native, mga Bisayang manok tawag namin. No, tapos yung tatay nila Huluhano. Tapos may mga tatay din dito na Black Astrolorp, may mga tatay din dito na Rhode Island Red. So yun ang kuan dito. No, magkakaiba yung mga tatay, kahit yung mga sisiw halo-halo, no? Kahit kung tanungin mo kung anong breed, halo-halo. Oh, halo-halo. Rhode Island, Black Astrolorp. Yan, may pabo tayo dito na galimlim din. Oh, dahil yung mga pabo ay kung saan-saan lamang sila nagalimlim. So ayan, nilagyan lang sila diyan ng parang bahay-bahay oh. Ayan, napakasimpleng kuan to. No, paggawa ng bahay ng mga alaga. No, ito simpleng bahayan lang ng kanilang itlogan yan. Yan, that's dyan na pagkatapos nilang kumain. Oh, dito na sila ngayon pumupunta sa mga damuhan naman. At sila ay nakatuka dyan ng mga insekto. Ito oh. Yan, tuka na insekto, yung mga damo natuka nila. Ito yung nakalambat ng net. No, pero based sa obserbasyon namin, mas maganda pa rin yun, naka-free rin sila dun sa open space. No, kaya itong mga alaga namin sa ngayon, dito muna sila sa loob ng net kasi sinasanay muna namin sila na umuwi doon sa kanilang mga bahay-bahay dito sa loob. Dahil nga nung naka-open sila, pinakaw na namin sa open area, sila naman ay tumitira na doon sa mga kapitbahay, sa mga punong kahoy. So parang kung saan-saan nagkakanya-kanya sila. So kaya sinasanay namin muna sila na tumira doon sa mismong kanilang bahayan. Kaya tayo pinapakawalan din namin sila ngayon. Dito sa loob, no, nakalambat. Pinapakawalan namin dito sa lambat na area. Ayan. Pero ito ay talagang maganda rin na kapag naglambat tayo, ay kahit pa paano meron din mga damo na tulad nito, no? Para meron sila nakakain. No, wag lang masyadong madamo kasi minsan pinapasok din ang ahas or minsan ay nangingitlog kung saan-saan tulad niyan, no? Nakapangitlog na sila kung saan-saan. No, ayun lang ang kuan, no? May iba naman sobrang linis yung area nila. So yung magandang benefits naman nun, nangingitlog doon sa mismong pugad na kasi wala silang maitlogan, no? Ito naman medyo may disadvantage din dahil nangingitlog kung saan-saan, pero ang advantage naman nakakain-kain sila ng mga damo maging dito sa loob ng kanilang net. Ayan, may mga advantage, disadvantages din na kailangan timbangin depende sa magiging obserbasyon natin, depende sa magiging hatol natin kung ano ba talaga yung piliin natin, no? Kaya dito sa farming kanya-kanya rin tayo ng diskarte, no? Kanya-kanya tayo ng pananaw. Kaya't minsan may mga hindi pa rin nagkakasundo eh, no? Kaya may mga minsan nagre-react, no? Hindi maganda reaction kasi nga hindi niya nagustuhan. Kasi syempre magkakaiba talaga ang ating kuan dito. Magkakaiba ating pananaw, magkakaibang diskarte, so magkakaibang style, no, na parehas lamang din naman ng nais na marating na maging successful din na farmer, maging successful yung mga inalagaang hayop. So ayan. Ay ano, ito halo-halo na ito, no? Pabo, gansa, manok nandito. Pinagsama-sama namin. Although itong pabo, ito yung isa sa medyo pricey din. Itong gansa pricey din. Itong manok, mga native chicken, medyo hindi ganoon ka pricey. Pero pag nag-umpisa tayo, pwede yung native chicken. No, sa pabo kasi, nabibili namin yung pabo halos 1,000 ang bawat isa. No, ganoon ka pricey siya sa manok. Itong manok kasi matagal na ito sa amin. So kaya wala na kaming kuan, hindi na naman nakukwenta. Ayan, iba-iba lang yung mga lahi ng manok natin. Oh, meron ditong mga nabili namin 500 ganyan, pero malalaki na. Pero kung mag-umpisa naman tayo sa mga ganyan lang, medyo maliliit pa, ay walang problema yan. Depende sa breed din kasi kapag magandang breed, medyo mahal din. Pero kung talagang native lang muna, umpisa, native muna. Masarap din naman ang native. No, yung karne ng native ay napakasarap, lalo na kung may papaya. Ay napakasarap ng karne ng nating ulam. Yung mga itlog niyan ay napakasustansya. Kung purong natural pinapakain pa natin ay organic pa yung ating pagpapalaki ng mga alaga natin, no?
So dito yung mga alaga namin ay ganyan na. Dito rin pala may tinanim kaming tanglad. Yan, may tanglad kami ditong tinanim. Kasi tayo, ano tayo kung merong suggestion, tayo rin naman ay sumusunod hanggat alam natin na hindi naman nakakasama at nakakatulong pa. Tulad dito, tanglad. May nag-suggest kasi itong mga pabo, lapitin dito sa mga ahas, no? Lalo na kapag nangingitlog na sila, yung itlog nila daw gustong gusto ng mga ahas. So may nag-suggest sa akin, magtanim daw ng tanglad. Ayan, napakinabangan na namin yung tanglad sa ngayon. O dito kami kumukuha pag nagluto kami ng tinola, may niluluto kami. Ayan, may nakukuha kaming tanglad kasi may tinanim ako dyan na nakapalibot. Although hindi ko napalibutan lahat, yung iba namatay yung tanim ko. So ito yung mga pinakamatabang tanglad dito na side, lemongrass. Meron pa kaming nakukuha, mga kapitbahay namin dito rin nanghihingi. May naibigay tayo sa kapitbahay. So may mga magandang benepisyo din, no? So yan, sa akin may mga suggestion na tayo'y tinitingnan natin kung anong pwede magagawa, no? Kung pwede natin gawin, kung kaya naman ay magagawa natin. Pero kung medyo pricey yung suggestion, medyo hindi kaya siguro, depende, pag-aaralan pa kung ano yung pwede. Yan, no? So dito yung mga damo ay medyo nababawasan din kasi ayun ang kinakain ng mga pabo. Okay, lakas din ng mga pabo kumain. Ito rin yung maganda sa pabo, no? Sa mga manok natin yan, tumutuka-tuka din ng konti yan. Itong pabo naman, ito talaga malakas din sila sa damo. Yan, may mga Carabao grass. Yan, isa sa malakas nilang pagkain yan, Carabao grass. At kung ano-ano mga damo pa na nasa paligid. Ang paborito ng mga alaga nating pabo yan na nandito sa loob. Kahit pag pinapakawalan namin sila, ay makikita natin nandun na yan sa mga damuhan. Yung gansa nga rin, nakain din ng mga damo yung gansa natin. Ganyan sila, yan yung mga pangmerienda nila dito. Dati naman, nung marami yung kasaba, nung nakaharvest kaming kasaba, ay kasaba naman tinutuka-tuka, binabalik-balikan nila. Isa ngayon medyo naubos at maliliit pa yung sumunod. So yun, pag malaki na yon, maglalagay din kami kasaba dito. Kasi bukod sa pagkain nila, importante rin na meron silang natutuka-tuka dito sa loob para lagi silang busog. So ayan na, kalat na yung mga alaga natin ngayon, sama-sama. Sama-sama yung mga gansa, pabo at pato. Gansa, pabo, manok. Wala na kami pato dito sa loob. So para naman, hindi naman sila nag-aaway kasi yung mga manok ay natakbo kapag hinabol ng gansa, ng pabo, no? Kaya't hindi naman nag-aaway yung mga alaga namin dito. Hindi tulad dati na meron kaming manok na matapang, inihalo namin dito, ay nag-aaway sila. Natatalo yung manok doon sa pabo habang napakatapang nung aming manok, no? Kaya lang nagkakasugat siya. Yun yung kuwan. Ayan, mangingitlog na yung mga manok natin, ayun. May agawang nangyayari dito kasi maraming lalaki nag-aagawan ng kanilang magiging kuan, inahing manok. Dito rin may tubigan tayo nilagay. May tubigan tayo dito na inuman nila. Ayan, may mga kalapati lang dito. Actually ito yung dahan-dahan na hinuli ng kapitbahay namin ng pinsan ko. Kasi kalapati nila to. Ito yung mga nakapasok dito na nakikisali rin sa pagkain dito. Nakitibay ng kalapating to, kahit mais kaya nila, kumakain sila ng mais. Ayan, kaya lang sa iba natatakot sa ganitong kalapati kasi baka mamaya may sakit sa labas na ipapasok nila. Pero ako hindi na ako takot kasi itong alaga naman namin ay naka free range din naman. Saka pinapakawalan din naman namin sila. So pag matakot ako, talagang matatakot ako na matatakot dahil ngay kuan, pinapakawalan ko sila, baka hindi ako makatulog pag yun ang isipin ko. So wala tayong takot dito. Ang ating kakampi dito ay dasal, no? Tiwala. Tiwala na kaya natin. Ayan, no? So dun sa unahan meron tayong mga sisiyo dito. Ayan. So ito mga gansa, mga pabo, maganda rin to kasi malalaki, Ayan. Ito naman yung mga sisiyo namin. Ayan, may napurga na kami dyan. Ayan, ito yung mga sisiyo natin. Nakakain na rin sila. Ayan ang sisiyo ng pabo, sisiyo ng manok. Ito halo-halo to, sisiyo ng pabo, sisiyo ng manok. Lumalaki na rin sila. Ayan yung alaga natin dyan. Ayan, ito naman, bahay ng baboy. Ito lang yung simpleng ko namin din, mga paraan namin dito. May baboy din dyan sa loob. Gawa sa kawayan lang yan, nakatalikod lang kasi pag yung kawayan, ayan, patalikod. Dito yung
pakuan sa loob, palabas. O, kasi pagkabaliktad yan ay sisirain nila yung tiyak. O, so ayan, yung mga kuan lang yan, upgraded na mga baboy yung nasa loob. Ay yung mga alaga natin dito. Yan yung mga sisiw. O, so ayan, okay na at busog na sila. No? Busog na sila, sana busog na sila. So, yung iba sumusunod pa rin, no? Pero napakarami na nang binigay ko sa kanila. So ganyan naman talaga sila, kahit busog na ay nanghingi pa rin. So kumusta na yung rambutan dito? Oh, yung rambutan medyo paubos na rin. Ayan yung rambutan namin, medyo paubos na rin. Oh, yan kasi hinarvest na yan, marami rin kasi bumili. Tapos dito naman may mga gulay-gulay rin dito. Ito may kamatis, ayan. Ayan, natuyo na yon, kamatis natin. Tapos yan may sili. Oh, may mga sili dyan, kamatis. Maganda, ibang sili pala itong nandito, puti. May mga puting sili dyan. Ang fertilizer niyan black, kasi yan yung mga dumi ng alagang hayop din. So nagagamit din natin dito yung mga dumi ng alagang hayop. So yan, yan yung mga simpleng alaga natin dito. At ito may bago kaming biik dito. Medyo payat lang itong inahin, kaya pinukus namin ngayon napakainin. Kaya dinala mo na siya dito. Oh, ito may 6 siyang biik. Ayan. 6 na biik. 2, 4. Okay, payat pa yung inahin natin. Kasi kapapanganak lang din kasi. Yan. Medyo dumami yung gatas niya kasi ito galing to dun sa pre-range area. Yan lang, payat siya. Tapos parang kulang yung gatas. So dinala dito, pinukus mo na. Ayan, pinakain ng kuan. Pinakain ng lactating na feeds, para lumakas gatas. Mga 2 weeks before nilagay na siya dito. Tapos nung nanganak siya, yan na medyo lumakas na yung gatas. Tapos yan, hanggang sa lumaki yung biik at maawat, dito muna siya, focus sa pagkain. Tapos purga, tapos balik na naman siya doon sa doon sa loob ng ranging area. So, kasama yung ibang mga alagang baboy. So yan yung style paraan namin dito para mas masecure yung mga biik. Magaling yan, inahin na yan, mabait din. May mga inahing baboy kasi paglapitan mo ay nangangagat. Talagang pag nanganganak. Ayan yung gansa. Oh. Ayan, no. So yung punong mangga ko dito, Indian mango, malaki na rin, oh. Bilis lumaki. Tapos doon may pinatanim ako dito sa anak ko. Tinuruan ko siya magtanim. Ayan na rin, malaki na rin. Ito, Indian mango din yan. Tapos ganoon din doon sa kabila, meron din dyan. Nagtanim tayo ng mga puno dito para mas healthy yung paligid, mas may lilim din pati yung mga alagang hayop. Ayan, no. So yan yung ating simpleng paraan din dito sa bukid. Kasi ito may punong makupa dito. Yan, madami kaming tanim dito sa paligid din, mga prutas-prutas, no. So ayan, no. So yun, sana'y nakapulot kayo ng ideya dito sa tiniging topic ngayon, tungkol doon sa pag-alaga ng mga hayop, lalo na doon sa pag-uumpisa na mag-alaga ng native chicken. So yun po. Yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you for watching po. Happy farming!